Oh guys, sa mga nagre-request ng review ko dito kay Euro Samurai 155, eto na nga guys, katabi na nga natin. So nai-intrigue kasi ako dito guys, kasi marami nagre-request na gawa naman daw to ng review at alamin yung pinagkakaiba nila ni Honda Click 160. So in this video guys, pag-usapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price niya. So without further ado, let's start this video. So, we are so lucky guys kasi merong isang unit na available dito sa Mitsubishi Tagum na Euro Samurai 155. Pero bago muna natin ikutan tong scooter na to guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. So, alam natin guys, this one is Euro Samurai 155 pero yung nasa website nila, yung displacement niya talaga is sa 150cc. Ito ay naka 4-stroke single cylinder, liquid cooled at EFI na. Tapos, meron siyang compression ratio guys na 10.6:1 at may lakas na 10.8 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 40 Nm at 6,500 RPM. Ayan. So, dito tayo guys sa kanyang overall looks. So, meron silang available na color variant dito na matte black. Pero aside sa matte black guys, meron din pala itong available color na pearl white, matte blue at celadon green. Kulay ng decals is gold, tapos may nakalagay na water cooling. So, yung kinaganda dito guys, na naka-water cooling na siya. So, kung ilo-long ride nyo, hindi siya basta-basta mag-overheat. So, palagi nyo lang i-check yung tamang level ng coolant netong si Samurai 155. Tapos, ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys, ito ay naka-CBS na combi braking system na yung gamit dito. So, halimbawa, pinihit mo yung left lever, automatic mag-i-engage yung dalawang brake dito sa front at saka doon sa rear wheel. Ayan. Dito tayo sa kanyang front. Dito sa front guys, merong sticker dito na Euro which is yung kanyang brand. Tapos, ito, parang meron siyang jelly dito na E, capital letter ng kanyang brand na Euro. Tapos, pagdating dito, ayan, kita nyo naman guys, ito yung selling point niya, yung looks niya. So, mahalin tulad mo yung looks niya guys, like Click 160. Pero, mas aggressive lang yung itsura nitong si Samurai 155. Naka-LED na nga pala yung kanyang headlight. So, pakita ko sa inyo guys. Ayan. So, naka-LED na yan siya guys. Tapos, ang kinaganda dito, may patayan ng ilaw. So, yung ibang scooter kasi guys, meron silang daytime running lights, hindi na papatay yung ilaw. Well, dito kay Euro Samurai 155, pwede mong patayin yung ilaw niya. So, yan. In-open na natin para makita nyo yung itsura niya. Ayan. Turn signal, naka-LED na din. Tapos, dito, ayan, naka-LED na din halos lahat. Tapos, dito sa kabila, ayan, syempre yung kanyang gold mags. No, nagpapapremium sa look nitong si Samurai 155. Tapos, tubeless na din to guys. Tapos, meron siyang tire size na 100 by 80 by 14. Ayan. So, pag napako to, hindi to basta-basta magpa-flat. Siguro may iwan lang yung pako dito. Ayan. Bago nyo pa napansin na napako pala kayo. Actually guys, na-try ko na doon sa Click ko. Napako yon since tubeless, hindi ko talaga na-experience na na-flat. Kasi naiwan lang yung pako, hindi ko muna siya tinanggal. So, ayan. Goods na goods para sa akin yan. Telescopic fork suspension yung ginamit. Typical lang. Tapos, single disc at naka-dual pat piston brake caliper. Ayan. So, dito tayo dumako sa kanyang dashboard. So, dito guys, sa kanyang dashboard, of course, naka-fully digital instrument panel na siya. So, as you can see guys, napakaganda ng kanyang dashboard. Merong ibang kulay na makikita dito, white, red, at saka blue. Tapos, yung kanyang turn signal is yung standard na green, yung kulay. Ayan. Sa mga nagtatanong, meron ba siyang hazard? Wala po siyang hazard, pero meron siyang pass light. Ayan. So, kung mag-change ka ng time dito sa dashboard guys, pipindot ka dito. Hindi talaga siya babaon kasi hindi siya push button kundi touchscreen siya. So, yung kinaganda ni Samurai 155. Di kumpara sa ibang mga scooter na, ayan, dipindot. No? Tapos, nandito yung speedometer. Of course, yung odometer, time, ayan, fuel gauge, check engine indicator. So, ayan guys, meron din siyang pride of ownership dito. Meron din siyang logo dito na E. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang buttons and switches. Dito sa left side, nabanggit ko na kanina, meron siyang pass light. Ayan o. Ayan yung pass light niya. Tapos, ito yung kanyang high beam, low beam, ito yung horn. Ayan. Turn signal, switch. Tapos dito, meron siyang idling stop system. So, pag naka-engage yan or naka-activate yan, 3 to 5 seconds na hindi, ayan, tumatakbo itong motor na to, automatic mag-shut off yung makina, mas makakatipid kaya sa gasolina. Tapos, sa mga nagtatanong, kailangan pa ba i-turn on? Hindi po, i-blip nyo lang para umandar siya ulit. Ayan.
Tapos ito yung patay ng ilaw, front at saka sa rear. So, check natin guys. Nakabukas yung ilaw, pwedeng patayin. Check natin kung iilaw pa rin siya guys pag magbe-brake kayo, no? Ayan. Tapos, kung gusto nyo nang mailaw, ayan. Tapos, brake natin. Ayan. Nag-i-engage pa rin yung brake niya kahit nakapatay yung ilaw. So, nandito yung kanyang electric start. Nandito din yung kanyang charging port. So, wala nang problema pag malulobat yung phone ninyo guys. Tapos, meron siyang malalim dito na front pocket sa right. At, meron din dito sa left. Ayan, malalim yan guys. So, kasya dito kahit tatlong cellphone. Ayan. Tapos, ito yung kanyang footboard na pwede mo paglagyan ng mga pinamili nyo. Meron din siyang utility hook dito. At isa din sa nagustuhan ko kay Samurai guys, pagdating sa seat, ayan, comfy na yung seat cushion niya, generous na din. Tapos yung telang ginamit or yung leather na ginamit dito guys is napaka kapal. Ayan o. Diba? Hindi putyo-putyong leather yung ginamit sa seat cover ni Samurai 155. And then, pakita ko din sa inyo guys yung kanyang under seat storage. So, marami na kayong mailalagay dito at i-check din natin kung kasya ba yung half face helmet. Nga pala, pag binili nyo tong si Samurai guys, meron silang libreng helmet. Ano? Meron pang space dito, pwede pang paglagyan dito ng raincoat. Check natin kung pwede masirado. Ayun! So, ayan guys, kasya ang half face helmet kay Samurai 155. Meron pang space dito. Ayan. Para sa akin, isa din yan sa selling point nitong Samurai 155. Then, sa mga nagtatanong asan yung coolant, ito yung coolant niya guys. Ayan. So, i-check nyo yan palagi kung maglo-long ride kayo para hindi kayo mag-overheat. Tapos, may nakalagay dito na low. So, pag naka-low na siya guys, dagdag na naman kayo ng coolant. And for me, advantage na nandito yung coolant kasi yung coolant usually sa click na sa ilalim. So, mas mahirap tingnan doon kaysa dito. Kasi, ayan, meron na siyang window dito na ma-check nyo palagi yung coolant level ng scooter na to. And then, ito yung fuel tank niya guys na may 6.5 liters. So, mas malaki yung fuel tank, mas maganda. Parang sa ganun, hindi kayo palagi magpapagasolina. And ilalagay ko na lang dito yung kanyang average fuel consumption guys. And then, pagdating sa grab bar, same sila ni Click. Ganito yung design din. May pagka-square dito. So, durable naman. Gawa naman sa premium material ni Euro. Tapos, may emblem dito na Samurai 155. Ayan. Nice. So, ito nga pala yung kanyang taillight guys na naka-LED. Turn signal is naka-LED na din yan. Pakita ko din sa inyo. No? Ayan. O, diba? Aggressive yung kanyang taillight sa likod guys. Tapos, may ilaw na din ng plaka dito. Naka-reflectorize na din for added visibility during your night ride. And sa mga nagtatanong anong gamit na suspension, monoshock pa rin. Tapos, naka-drum brake. Ayan. Tapos, pakita ko din sa inyo guys. Nandito ang panggilid niya, nandito yung kanyang air filter. At kung mapapansin nyo, naka-ESP Plus din siya katulad nung kay Click 160. Enhanced Smart Power Plus. Ayan. Tapos, center stand, side stand, meron siyang kill switch side stand guys. Pag umaandar to, tapos binaba, automatic mag-shut off yung makina. Ito yung foot peg ng angkas. Naka-alloy din. Then, check natin dito sa kabilang gilid. Ayan. So, ito yung kanyang tambucho. Heat guard para hindi mapaso yung angkas or ikaw. Tapos, ito guys yung kanyang tire hugger. So, advantage na meron siyang tire hugger nang sa ganun hindi kusan sa tatansik yung putik. Plus, meron pang cover dito. Ayan. Tapos, ang braking system na ginamit nga pala dito guys is single disc with dual path piston brake caliper. Usually, sa mga ganito is naka-single. Pero ito kay Samurai, dual path sa front, dual path dito, advantage yan. Then tire size sa likod guys, 120 by 70 by 14, tubeless na din. So comment down below kung ganito mang klaseng scooter yung gusto mo. I just want to know in the comment section. Ayan, so ngayon guys, check natin yung seat height, kung abot ba ng height ninyo, no? Nakaupo na nga tayo kay Samurai 155 at sa height nating 5'5", abot naman natin, yun nga lang naka-tiptoe tayo. So kung if ever meron kayong height na 5'4", 5'3", kayang-kaya nyo pa rin itong abutin guys. Kahit na 5'2", yun nga lang naka-tiptoe tayo dahil medyo mataas yung seat height at ground clearance dito si Samurai 155. So ayan guys, natapos na natin ikutan si Euro Samurai EFI. So kung interested kayo sa scooter na to guys, ito ngayon ay mayroong presyo dito sa Mitsubishi Tagum na ayan, spot cash nito is 91,900.
Pero kung kukunin yung installment, down payment is 5,000, tapos yung monthly sa 3 years ay 4,268. Tapos this one guys ay meron pang ibang bracket na mapagpipilian kayo like 6 months, 2 years, up to 3 years. So, depende lang sa inyo guys kung ano yung gusto nyo bracket dito. Anyway guys, kung pupunta kayo dito, tapos kukunin nyo to ng installment, just bring your valid ID. Tapos, yung further na mga requirements guys, sasabihan na lang kayo pag halimbawa isi-CI na. Pero syempre kung cash, of course, spot cash, tsaka isang valid ID na rin. So, this Samurai 155 guys, available sa Mitsuku Chicago. May lalagay ko na lang yung full address dyan sa description box, maging sa screen para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So yun na guys, natapos na nga natin ikutan si Euro Samurai 155. Ano yung masasabi niya scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit itong scooter na to yung bibilhin nyo ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. And also please follow my Facebook page, TikTok at Instagram, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!